Gusto po kayo, malapit na yung Pasko, after the anniversary, yung Pasko, tapos bagong taon. And tuwing mga ganitong season ay dito tayo nagre-reflect tungkol sa buhay. Kumusta na yung speaking of reflection tungkol sa buhay? Kumusta ang inyong New Year's resolution noong nakaraang taon kung gumawa kayo ng New Year's resolution? So sa New Year's resolution, mayroong mga short lists ng mga bagay na gagawin, iisipin, pagpaplanuhan. Kumusta na yung mga short list ninyo? Ang problema sa mga short list na iyan, kapag dumating na yung panahon sa lumilipas na araw ng bagong taon, naharap na sa mga pressures ng buhay, ay naiisa-isang tabi na yung ating short list na ginawa natin. Ano para dun sa mga gumagawa ng New Year's resolution. So ano yung solution din sa problema na yan? Alala ko yung tinuro sa akin ng aking teacher mentor na si Dr. Charles Ringma. Sabi niya, kailangan ay mindful tayo. No, when we say mindful, anong ibig sabihin ng mindful? Pag sinabing mindful, conscious tayo, aware, alert, careful, at sensible. So, tanungin natin ating sarili, am I mindful? Or am I alert? Am I conscious? Aware ba ako? Conscious ba ako dun sa mga choices din na ginagawa ko sa aking buhay? Ang sabi nga ni Dr. Charles Ringma, may mga nuggets of truth, at isa sa mga nuggets of truth ay life is purposeful. Ang buhay, merong layo din talaga. Hindi basta ang buhay ay sumulpot na nangyari na lang basta ang buhay. O merong layunin ang buhay. Basahin nyo nga po ng malakas, life is purposeful. Yan. Ano pa? Our highest good is to live according to the will of God. Kung iisip-isipin natin, kung yung mga magulang natin ang gusto para sa atin ay yung kabutihan natin, yung Diyos pa na siyang lumikha sa atin ang hindi magnais ng mabuti para sa atin. Kaya ang pinakamabuti sa buhay, kung hinahanap natin, gusto natin yung pinakamabuti sa buhay, hanggang ngayon hinahanap pa rin natin, I want to tell you na yung highest good is to live according to the will of God. Sapagkat alam ng lumikha sa atin kung ano yung mabuti para sa atin. Ano pa? God is ready to speak to us through His Word and Spirit. Andyan ang Kanyang salita, andyan ang Kanyang banal na Espiritu na nakatira sa mga bawat nananalig sa Kanya. At ready siya na makipag-usap, makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng banal na Espiritu. And we have the responsibility to make choices. Meron tayong pananagutan. And we need to make choices. In fact, pagkagising pa lang natin sa umaga, tayo ay namimili na. Meron na tayong mga choices. Ano ang gagawin ko? Babangon ba ako? O extend ko pa yung tulog ko? Ako ba ay pupunta sa bulwagan para maki-celebrate sa kapatiran, magpasalamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan sa aking buhay o hindi? At iba yung aking gagawin. So merong mga choices. Paggising pa lang hanggang sa bago matulog, merong mga choices. So tanungin natin yung ating mga sarili. Ano ang mga kailangang palakasin, baguhin, improve sa aking buhay? Ito ba yung relationship ko sa Diyos, sa aking pamilya, sa trabaho, sa mga kaibigan o sa ministry? Ano yung mga lagi na lang, paulit-ulit na problema na nangyayari na kailangan kong harapin? Ano yung mga commitment sa Diyos na dapat kong gawin ahead of time para sa darating na panahon? Pag tinanong natin yung mga tanong na yon, ay lalo tayong lumalalim, no, sa pag-determine alin ba talaga ang importante sa buhay? Alin yung tama at alin yung priority ng Diyos para sa atin? Sa ating panahon ngayon, yung achievement ang sukatan ng tagumpay. Ano ba yung na-achieve mo sa iyong buhay? Pero
reading the New Testament, we will read and we will see ang Panginoong Jesus ay meron siyang ibang perspective when it comes to success. Matthew 19:16 to 21. Now a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments." "Which ones?" the man inquired. Jesus replied, "Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." Verse 20, "All this I have kept," the young man said. "What do I still lack?" Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come, follow me." Aming Panginoon, maraming po salamat sa inyo. Kami ay mayroong lakas, kaliwanagan ng isipan, at meron kaming pagkakataon na magsama-sama tulad nito para kayo ay pasalamatan, sambahin, luwalhatiin, kilalanin ang inyong paghahari sa aming buhay. Sa sandaling ito, humihiling po kami ng inyong patuloy na pagtuturo sa pamagitan ng inyong makapangyarihang salita at malayang pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Salamat po aming Panginoon. Pagpalain po ninyo ang mga salita ninyo na ito na hindi babalik sa inyo, na hindi na-accomplish ang kanyang layunin. Amen. So, may isang lalaki na lumapit sa ating Panginoong Jesus at ang tanong niya, "What good thing must I do to get eternal life?" So, isang mayamang lalaki at tinatanong niya ang Panginoon, paano ako maliligtas, in short? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung titingnan natin, itong lalaking ito, pinaniniwalaan niya sa kanyang sarili na yung mabubuting gawa niya ang makapagliligtas sa kanya, sapagkat siya ay umaasa doon sa mabubuting gawa. At ano ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa verse 17, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments." So, ine-emphasize ng ating Panginoong Jesus na isa lang ang totoong mabuti. Bakit? Sabi nga na Scripture, all have sinned and we all fall short of God's glory. At dito sa sinabi ng ating Panginoong Jesus na there is only one who is good, He is implying yung kanyang pagiging divine, pagiging Diyos. Verse 18, "Which ones?" the man inquired. And Jesus said, "Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." In other words, yung 10 utos, maalala ninyo, inisa-isa doon yung mga utos. At yun ang sinagot ng ating Panginoong Jesus nung tinanong nung lalaki, ano yung dapat niyang gawin para magkaroon ng buhay. At magugulat ka, magtatanong ka, bakit ito ang ibinigay ng ating Panginoong Jesus dito sa lalaki, na later nga ay sumagot na kiniklaim niya na nasusunod niya itong kautusan na ito. Sa palagay niyo kaya totoo yung sinabi ng lalaki na ito na nasusunod niya itong inisa-isang kautusan ng ating Panginoong Jesus? Lagi po namin misinterpret itong pinag-aaralan natin na ito na mga verses at tinitake out of context. At dito nga yung sinabi ng ating Panginoong Jesus, yung utos niya dito sa mayamang lalaki na ipagbili yung kanyang mga ari-arian at ibigay sa mga mahihirap. Pero we have to remember na ito ay specific command to a specific person in a specific place in a specific circumstance. Hindi ito utos sa lahat ng mga mananampalataya. At ang dahilan kung bakit ito ang inutos niya dito sa specific person na ito ay sapagkat iyon ang issue nitong lalaking ito sa kanyang buhay. When I say issue, ito yung isang bagay na nagpapahirap
humahad lang, nagpapalayo sa Kanya para siya ay sumunod sa Diyos. I do not know with you, ano ang issue ninyo sa buhay? Ano yung mga humahad lang? Ano yung pumipigil para kayo ay lumapit sa ating Panginoong Jesus? But with this man, yung kanyang kayamanan ang mahadlang para siya ay huwag sumunod sa ating Panginoong Jesus. So, we do not know. Kayo, maaring ang issue sa inyo ay yung libangan ninyo. Maaring yung trabaho ninyo ang nagiging hadlang para hindi kayo makapaglingkod sa Diyos. Yung maling relationship. Kung merong maling relationship, maaring yun ang humahadlang sa inyo sa inyong pagsunod sa ating Panginoong Jesus. O mga maling pangarap sa buhay. Naalala ko yung mga batang nag-uusap. When God says yes to your prayer, it's God's provision. Kapag nananalangin tayo at sinabi ng Diyos na yes, ito ay provision ng Diyos. When God says no, it's His protection. May mga bagay sa ating buhay na hinihiling tayo sa Diyos. Pag pinagbigyan ng Diyos, ibig sabihin ay provision niya yon. Pero pagka hindi niya sinagot ng yes, maaring ikaw ay iniingatan ng Panginoon sa bagay na yon. Tandaan lang natin, hindi blanket command yung iniutos niya dito sa lalaking ito. Ito ay specific remark para dun sa lalaking iyon. At anong sagot ng ating Panginoong Jesus? Binigyan siya ng task na para bang ang sinasabi, talaga bang gusto mong malaman kung ano yung mabuti na dapat mong gawin? Pagbili mo yung iyong mga possessions at ibigay mo sa mahihirap. So, verse 22, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Nung marinig niya yung utos ng ating Panginoong Jesus na isang task yun para malaman talaga kung totoo ba yung sinasabi mo na gusto mo talagang gawin yung mabuti. Ito yung mabuti. Sell your possessions, give to the poor, and come, follow me. Hindi yung pagbebenta ng mga properties, ng mga ari-arian at pagbibigay sa mahihirap ang magliligtas dito sa lalaking ito. Sapagkat later, after that, ang sabi ni Jesus Christ, come, follow me. Sumunod ka sa akin. Yung ginawa niyang, yung gagawin niya na pagbebenta ng kanyang mga possessions at pagbigay sa mga mahirap will give him wealth sa kalangitan, kayamanan sa langit. Pero yung kaligtasan can only be had by our faith in our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Jesus Christ, come, follow me. At mayroong dalawang bagay na tungkol dito sa command ng ating Panginoong Jesus. Yung unang-una ay pinakita nito na walang tao na ganoon kabuti para maligtas dahil sa kanyang kabutihan. Dahil lahat nga tayong makasalanan, kahit anong pagpapakabuti mo, ay hindi, yung kabutihan mo ay hindi aabot sa kalwalhatian ng Diyos. Only to drive us to the point that we need the Lord Jesus Christ, na siyang tanging isang matuwid at mabuti. Only one is good, sabi ni Jesus Christ. At siya, that only one who is good, who is the Lord Jesus Christ, the one who actually offered His life as a ransom. So, unang-una, nobody is good to be guaranteed eternal life with God in heaven. Only by faith in Jesus and through God's grace and power can a person be saved. Sabi sa Ephesians 2, 1-10. We hope sana na merong ganun tao na sa sobrang pagpapakabuti niya ay maliligtas siya dahil sa kanyang kabutihan, pero wala pong ganoon. Pangalawa, at yung immediate purpose ng command o salita ng ating Panginoong Jesus ay kung talagang gusto mong i-pursue yung Diyos, kung gusto mo talagang sundan at sundin ang Diyos, ay
sundan mo siya sa pamamagitan ng pag-forsake nitong isang bagay na humahad lang sa iyo para sumunod sa ating Panginoong Jesus. And we know the reaction of this man. Ultimately, itong lalaking mayaman na ito ay unwilling to give up his riches, his wealth. Then Jesus said to his disciples, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Sabihin natin, kailangan naman natin ng kayamanan. Totoo, we need money. Kailangan natin ng money para sumaya. The truth is, pinagsisiksikan ng maraming mga teachers at mga religious leaders na hindi raw kailangan ng pera para sumaya. But the truth is, kailangan nyo ng pera para sumaya. Paano ka magiging masaya kung gutom ka, kung ikaw ay walang maisuot, kung wala kang tira? Kailangan mo ng pera. But the thing that we want to drive here is that itong pera, itong kayamanan, properties, possessions, ay maaring maging hadlang din sa pagsunod natin sa Diyos. Bagamat mahalaga ang mga bagay na ito, may higit na mahalaga tungkol dito sa possessions. At ito ay yung ating buhay, yung ating totoong buhay, yung ating spiritual life at ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya sinabi nga dito na it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Pero I tell you, hindi lang yung riches, hindi lang yung wealth ang pwedeng maging hadlang para sumunod sa Diyos. Yung kahirapan din ay nagiging hadlang din para ang tao ay sumunod ng totoo sa Diyos. So it's not just riches. But in this instance, yun lang yung napag-uusapan natin dahil yun ang issue nitong lalaking mayaman na ito. But it doesn't mean na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay anti-wealth. Hindi po. Kundi ang gusto lang niyang sabihin ay maaring maging hadlang ito sa pagsunod sa Diyos. So we need to recognize where we misplace our reliance. Dapat maging mindful tayo. At pag sinabi nating mindful, alam natin, conscious tayo, aware tayo na saan ko ba nilalagay yung aking pag-asa? Kanino, saan ba ako umaasa? Umaasa ba talaga ako sa Diyos? O sa kayamanan na ako umaasa? Na kapag ka ako ay meron na nito, hindi ko na kailangan ang Diyos. So nami-misplace yung reliance. Ayaw ng Diyos na ma-misplace yung reliance natin. Gusto niya yung reliance natin ay sa Kanya at hindi sa kayamanan, hindi sa possession sa buhay na ito. So we need to let go of our achievements and acceptance and accept God's grace. At pag tinanggap natin yung biyaya ng Diyos, tayo ay nagsisimula ng magandang relationship, buhay na relationship sa ating Panginoon. In our surrender, we find true life and alignment with the will of God. Kapag tayo'y mindful, we surrender yung ating reliance sa iba't ibang mga bagay at ang ating reliance na ay sa ating Panginoon. At ito yung kalooban ng Diyos na ina-align natin yung ating kaisipan, yung ating buhay sa Kanyang kalooban. So, ito ang ilang mga katotohanan pa to be mindful about. Ang kaligtasan ay hindi sa mamagitan ng earthly achievements or moral perfection, kung hindi sa pagsusuko natin ng ating reliance. Trusting God with His grace and blessing. Yung our possessions can become barriers to eternal life, calling us to surrender and follow our Lord Jesus Christ. Yung material possessions can create a barrier between us and a fulfilling relationship with God. Hindi nyo ba napapansin yung tao na patuloy ang pag-pursue sa material possessions, merong tendency na yung kanyang relationship naman sa Diyos ay
nalalagay sa alanganin. No, kung ang pursuit nila, ang highest pursuit nila is material possession. So we need to let go of material security and embrace the uncertainty of faith. At dito pinakita sa atin that surrendering to God's will is essential for entering the kingdom of heaven. What I'm saying, mga kapatid, is i-evaluate natin yung ating mga attachments. Saan ba tayo nakaugnay, yung matinding kaugnayan natin, saan ba? And we prioritize following Jesus. Following Jesus is actually where we can find yung spiritual wealth. Of course, we all want to inherit eternal life, but the question, there's still a question that remains. At ang question na iyon ay, have we surrendered ourselves completely to Jesus? Naisuko na ba natin completely ang ating sarili sa ating Panginoong Jesus? Alam natin na, Pastor, sinabi mo na nga, ikaw na nga yung nagsabi na imposible na tayo ay makaabot doon. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, nothing is impossible to God. Only have faith. Manalig sa Kanya at magkaroon ng totoo, tunay na relationship sa ating Panginoon, and remembering always that nothing is impossible to God. At kung tayo nga ay naghahanap ng true quality life, doon lamang sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus natin iyon makakamtan. True spiritual fulfillment comes not from worldly wealth, but from following Jesus. So, yan, isang bagay lang po na yan ang tandaan natin if we are looking for a true and quality life. Marami dito sa buhay na ito ay sa tinatawag nating rat race ng buhay, no? Busy-busy ang mga tao, at hindi naman masamang maging busy sapagkat kailangan nating masustentuhan yung mga pangangailangan natin. Pero huwag kakalimutan na ang true fulfillment is not just making ourselves busy with this life, yung material possessions and everything, but in following our Lord Jesus Christ. So again, yung lagi kong sinasabi sa atin, kaya maganda at tinuturo din sa atin ang salita ng Diyos, yung salitang balance. Binabalanse natin ang lahat-lahat sa buhay. At nakikita natin, kapag tama yung ating mga priorities, nagiging balanse nga ang buhay. Sapagkat ang Diyos, binabalance niya. Yung paghinga lang natin, balance, di ba? May inhale, may exhale. Subukan yung puro exhale lang kayo at wala kayong inhale. Anong mangyayari sa inyo? So, ganon ang buhay. So, may mga panahon ng troubles, may panahon ng kasiyahan, na mayroong celebration. Binabalanse talaga yung buhay. May panahon ng pagpapagod. Binabalanse rin ang panahon ng pagpapahinga. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na binabalanse ang buhay. At sa Kanya, siya ang may-ari talaga ng real fulfillment at totoong kahulugan ng buhay.